Mga katambay, mga kababayan, kamusta po lahat? Si Katambay Manong po dito po sa Tambayan Makabayan para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Siyempre po, magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok na ating bansa o saan man sulok sa mundo tayo naroon ay maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin. Ito po, magandang balita po ito sa Office of the Vice President mga tambay na mismo ang COA. Ang COA na mismo ay nagpapatotoo at kinikilalang malinis. Kinikilala po ng COA na malinis po ang pondo kung paano gumamit ng pondo ang Office of the Vice President. Mismong COA na po ang nagpatotoo. Lalong-lalo po ito pong nung nakaraang taon po, yung 2024, ay malinis po ang sabi po ng COA. At ganun din po, inaasahan na po natin yan. Ito pong 2025, pagka natapos na po ang taon ng 2025, ay sigurado po yon na malinis pa rin po at sigurado pong ayos ang paggamit ng pondo ng Office of the Vice President. Kaya nga po yung sinasabi pong impeachment, mga kabayan, dapat po sila ang kalkalin. Sila po ang hanapan kung malinis po ba sila gumawa o sinasabing gumastos ay tama. Nagagastos ba ng tama? Lalong-lalo ang House of Representatives at ganoon din ang Senado at ganoon din po ang Office of the President. Hindi kaya? Pakinggan po natin ang balita, mga kababayan. COA na walang irregularidad sa paggasto sa pondo ng Office of the Vice President noong 2024. Ayon kay OVP spokesperson Attorney Ruth Castelo, malaking bagay ang pahayag ng COA lalo na't hindi pa rin natatapos ang alegasyon sa kinekwestiyong paggasta sa OVP funds. Nagbabalik si Madeline Villar-Moratillo sa balitang yan. Mismong Commission on Audit ang nagsabi na malinis ang financial record ng Office of the Vice President. Yan ang nakasaad sa 2024 Annual Audit Report ng COA para sa OVP. Ang unmodified opinion ay ibinibigay ng State Auditor kung nakita at napatunayang maayos ang financial statements ng isang ahensya ng pamahalaan kagaya ng OVP. Ini-issue po ito, yung modified opinion, pagka sinabi ng auditor na based on the audit evidence that they presented, hindi ko ma-determine as an auditor kung yung financial statements ba niya ay walang material misstatement. Sabi ni Attorney Ruth Castelo, tagapagsalita ng OVP, mula pa noong 2022, unmodified opinion ang palaging nakukuha nila sa COA. Ibig sabihin, yung budget po for 2024 ay maayos na nagastos ng opisina. Wala pong nakita ang audit na naging problema doon sa compliance nila doon. Malaking bagay, anya, ang opinyon na ito ng COA lalo at hindi pa rin natatapos ang mga alegasyon sa sinasabing irregularidad sa paggasta sa pondo ng OVP. Pagpapakuha po ng unmodified audit opinion, hindi naman po ito rango, hindi ito ranking. Pero ibig sabihin, unmodified opinion, wala pong maayos po ang submission ng financial statements na ginawa. It is fairly presented, it is honest, it's transparent. So, advantage po, alam po ng lahat ng government agencies yan. Sa isang pahayag, sabi ng OVP sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act, 85.55% ang utilization rate ng kanilang opisina. Yan ay sa kabila ng ilang hamon sa kanilang pinalawak na operasyon at mga programa. Madeline Villar-Moratillo para sa Mata ng Agila. O yan po mga tambay. Pero hindi po yan katanggap-tanggap sa Kongreso. Di ba? Kahit sabihin mo po na kinikilala ng COA na malinis ang paggamit at maayos ang pondo ng Office of the Vice President, kung paano po sila humawak at gumastos ay nasa tama at wala po nakikitang anomalya ang COA. Mismo kahit po ang mga auditor na humawak po sa Office of the Vice President. Hindi naman po yan tatanggapin na House of Representatives. Lalo-lalo po yung mga nasa Senado rin. Meron din po dyan. Nakita naman po natin yung mga gigil na ma-impeach. Di ba? Yung mga senador dyan na mukha yatang kasama sa political o sinasabing demolition job. Hindi kaya? Nakakaano lang po, nakakalungkot lang po
tinututukan po nila ang isang ahensya katulad po ng opisina, ang Office of the Vice President. Tinututukan po nilang pilit at hinahanapan po nila ng korupsyon. Pero yung mismong COA ang nagpapatotoo. Yung COA, wala pong aligasyon ang COA na mali at na nakikita nila na hindi tama ang paggastos ng Office of the Vice President. Malinaw na malinaw, kahit po noong 2022 pa, ay gano'n na rin po ang inilalabas ng COA. Wala po silang nakikita na talagang mali na ginagawa ng Office of the Vice President. Ang nakapagtataka, bakit nakatutok lang po ang mata ng institusyon ng Kongreso at Senado at kasama na rin yata ang mata ng opisina ng Pangulo dahil lagi po yan nababalitaan natin. Lagi pong laman din po ng kanilang USEC na tinatawag na garbage in, garbage out. Ang mga Duterte at kasama po dyan siyempre ang Vice President. Hindi po nilulubayan yan dahil hindi po sila namomolitika. Hindi po ba? Pero pati po ang media, social media, laging laman po yan. Yung sinasabi nilang maanumalya ang opisina ng Vice President, lalong-lalo po sa paggastos at paggamit ng pondo na inahawakan nito. Di ba? Pati nga confidential fund. Pero mismong COA na ang nagpapatotoo. COA. Maayos. Kinikilalang malinis ng COA. Lalong-lalo ang hinahawakang pondo ng Office of the Vice President. Sana ganyan din po ang mangyari sa Senado at Kongreso at sa Office of the President. Kailangan po, kompleto po, magpasa po sila ng mga resibo. At mabalitaan din po natin sa COA, lalong-lalo po ang Kongreso at Senado, na malinis po ang kanila pong hinahawakang pondo. COA po sana. At sana rin po, katulad din po sana ng ginagawa ng Office of the Vice President, yung isa-submit nilang mga dokumento. Hindi po kailangan ang dokumento nila ay very special. Yung sinasabi po dyan, na kailangan lang daw po para sa mga special na institusyon ay yung pumuputok po na issue pagka sila po, pagdating daw po sa COA, ang kailangan lang daw po nila ibigay ay liquidation by certification lang. Totoo po ba yon? Lalo-lalo yung kanilang mga MOOE at yung mga extraordinary expenses daw nila. Ang kailangan lang daw nilang ipakita o isumite o isubmit sa COA. Totoo po ba yun? Liquidation by certification lamang. Totoo po ba yun? Napaka-special po ng institusyon na ito. At sasabihin po nila na sila'y malinis. Paano lilinis sila humawak ng budget na katulad po ng Office of the Vice President? Samantalang ang Office of the Vice President ay hindi po siya nagsasubmit ng certification lang, liquidation by certification lang. Hindi po ganyan siya mag-submit. Dokumentado, may mga resibo pa. Sila kaya? Kailan kaya natin matutuklasan ang kanilang libro? Kailan kaya natin matutuklasan yung tamang proseso ng audit ay ma-implement naman sa kanila? Yung kamukha ng ginagawa sa Office of the Vice President. Kailan kaya natin mararanasan yan? At kailan kaya natin mababalitaan yan? Na yung proseso ng audit ng COA ay proseso rin sa Vice President, ay ganun din ang gagawing proseso ng pag-audit sa institusyon ng Senado at Kamara. Kailan kaya natin mababalitaan yon? Na hindi na sila special. Liquidation by certification lang daw po. Kailan kaya mangyayari yon? At kailan din kaya natin malalaman na yung sa Vice President, open book, bukas ang libro ng Office of the Vice President pagdating po sa pondo ng bayan. Kailan kaya natin makakamtan na open book din po ang pondo na hinahawakan ng institusyon ng Senado at Kongreso? Kailan kaya natin malalaman, mga kababayan, kung gaano kalaki ang pondo ng isang Speaker of the House? Gaano kaya kalaki ang hinahawakan niya taon-taon? Dahil tayo alam natin ang pondo ng Vice President, kung gaano kalaki ang hinahawakan niyang pondo. At pati programa niya, alam natin ang mga programa ng Vice President.
Kailan kaya natin malalaman kung gaano kalaki ang hinahawakan ng Speaker at Senate President, mga congressman, mga senador, at ano ang mga programa nila sa pera ng bayan na hinahawakan nila. Gaano rin kaya kalalaki ang confidential fund nila? Mga extraordinary fund, mga travel fund, magkano kaya? Kailan kaya yan? Kailan kaya mangyayari, mga kababayan? Kailan kaya natin makikita ang kanilang libro ay nakabukas na parang libro ng Vice President? Open sa lahat, pati sa media, pati sa mga kritiko nito, open ang libro ng Vice President. Kailan kaya magiging open din ang libro ng Kamara at Senado? Sa napakatagal na panahon ay hindi po na-open. Sarado ang libro nila, mga kababayan. Sarado, nakakandado. Nakalagay pa sa vault. Hindi natin alam kung ano po ang secret code. Saradong-sarado po ang libro nila. Napaka-special po. Liquidation by certification lang. Yata sila. Tapos sila pa yung makakapal ng mukha na mag-i-impeach sa Vice President. Nakita nyo po? Paano mo i-impeach ang Vice President? Na yung COA mismo na may karapatan mag-audit, siya lang ang tanging ahensya na dapat mag-audit sa mga lingkod bayan ng ating bansa, sa taong gobyerno. Siya lang, COA lang po, ang may karapatan. Yung mismong COA na may karapatan mag-audit sa mga ahensya ng gobyerno, sa taong gobyerno, ay siya pa yung nagsasabi na kinikilala nilang malinis ang Office of the Vice President, lalo sa paggamit ng pondo. Sige nga. Tapos ngayon, yung walang karapatan mag-audit, institusyon ng Kongreso, siya pa ngayon ang pilit na nag-i-impeach sa Vice President. Nasarado ang kanyang libro. Samantalang yung i-impeach mo, bukas ang libro. Nakikita mo. Pati itong mga nag-i-impeach, nakikita nila ang libro ng Vice President. Pero itong mga nag-i-impeach, hindi nakikita ang libro. Nino man. Walang nakakitang taong bayan na bukas ang libro nila kung paano nila ginagastos ang pondo natin. Bawat congressman, pati po ang mga party list representative. Gaano kaya ang nahawakang pera niyan? Lalong-lalo ang Speaker, Senate President, at mga senador. Saan kaya nila dinadala ang pera natin? Kasi may mga senador dyan. Pumuputok ang issue, nagbabayad ng mga planted. Nagbabayad ng ebidensya. Testigo! Saan kaya nila kinukuha yung pera? Dahil sarado libro nila. Pati mga confidential nila dapat masilip din. Baka doon nila kinukuha yung binabayad nila di umano sa mga testigo nila. Hindi kaya? Tapos ngayon, pinipilit pa rin nila na kailangan i-impeach ang Vice President dahil sa kanyang confidential fund. Mga kababayan, pero yung nag-i-impeach, uulit-ulitin ko, hindi natin makita. Sarado ang libro sa taong bayan kung magkano ang kanilang confidential fund. Pondo na hinahawakan taon-taon. At saan ang mga proyekto nito? Ulit-ulitin ko. Sa Vice President, nakikita natin ang mga programa niya. Kahit kinikitil lang kanyang pondo. Di ba? Offices pa lang. Samantalang itong mga congressman, iisa lang po ang institusyon na ito na ginagamit nilang opisina. Yang Batasan Pambansa. Samantalang ang Vice President, Luzon, Visaya, Mindanao, ay bukas po ang kanyang offices satellite offices of the Vice President. Lahat po ay tumutulong. Kahit papaano ay may hatid tulong po ang mga opisina sa buong bansa. Kahit kinikitil ang budget. Limitado ang pondo. Ito kaya. Ano kaya ang mga programa na tinatawag na mambabatas? Nagbabalangkas ng batas. Gumagawa ng batas. Ano naman kaya ang mga programa nila?
Ano kaya nakakatulong sa pondo na hinahawakan nila? Dahil nakaupo lang po sila dyan. Nagbabalangkas ng batas. Gumagawa ng batas. Gaano kaya kalaki ang hawak nilang pondo? At saan nila gagamitin ang hinahawakan nilang pondo natin? Gumagawa ng batas. Nagpapatupad daw ng batas. Nagbabalangkas ng batas. Kailangan ba nilang humawak ng bilyon-bilyon? Trilyon-trilyon na pondo yata natin? Na ang trabaho lang nila ay maupo, magbalangkas ng batas, gumawa ng batas? Hindi kaya? Hindi po ba dapat ang may trabaho niyan ay ang executive? Hindi po ang legislative. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Kaya karapatan po natin malaman ang mga mambabatas, saan nila dinadala ang pondo natin at magkano po ang nagiging pondo nila taon-taon. Panahon na po yan. Dahil po ang pinag-uusapan po ngayon ay pera ng bayan. Pondo. Di po ba? Pinupolitika nila, demolition job ang pondo ng Vice President. Dapat malaman na rin natin panahon na. Nasilipin din natin ang napakatagal ng panahon, dekada na, nasarado ang libro nila sa taong bayan. Walang public hearing ang mga pondo nila. Hindi natin alam kung magkano partikular ang hinahawakan nilang pondo bawat congressman, Speaker of the House, Senate President, bawat senador, magkano hinahawakan nilang pondo taon-taon. Sa Vice President, alam natin kung magkano hinahawakan niyang pondo taon-taon. Bakit sila? Hindi natin alam. Ayaw nila ipaalam sa atin na hinahawakan nilang pondo bawat congressman, bawat speaker, bawat Senate President, bawat senador. Wala tayong idea. Dahil walang public hearing. Bakit kaya? Bakit kaya? Pero sila yung magagaling na politiko na dapat pagtiwalaan ng taong bayan, wala silang issue ng korupsyon. Mga kababayan, paniwalaan natin sila. Pag sinabi nila impeach natin ang Vice President, maniwala tayo sa kanila. Dahil mahusay silang humawak ng pera natin. Kaya nga hindi na nila pinaalam. Wala nga public hearing Dahil malilinis sila. Hindi sila magnanakaw. Kailanman, kahit tamaan sila ng kulog at kidlat, hindi sila magnanakaw. Ayon sa kanila, di umano. Di po ba? Pero ang kailangan natin yung ginagawa nila sa Vice President. Open the book. Open ang libro. Pati ang COA bumibilib. Mismong COA na ang nagsasabi. Magmula pa nung umpisa, natatapos ang kanilang audit sa Vice President, ay nagiging maayos ang kanilang audit. Ang kanilang audit report. Maayos, kaya nga nakapagsasabi sila na kinikilala nilang malinis ang pondo ng Office of the Vice President. COA na mismo. Kaya nga tayo nagtataka. Bakit ang Kongreso at Senado wala tayong nababalitaan sa COA na kinikilala din nila ang Senado at Kongreso na malinis, maayos humawak ng pondo ng bayan. Wala pang nababalitaan si Kamanong na pinupuri ng COA ang mga congressman at mga senador. Wala pa tayong nababalitaan. Sarado libro Paano pupurihin ng COA ang institusyon na ito? Kung totoo na ang kailangan lang nila i-submit sa COA ay liquidation by certification lamang. Sila pa gagawa. Patay kang bata ka. Yan po. Ngayon, sino po ang dapat kalkale ng pondo at dapat ma-impeach? Ang Vice President ba na mismo na ang COA ang nagpapatotoo at hinahangaan pa ng COA? Kinikilalang malinis ng COA ang Office of the Vice President. Siya ba ang dapat ma-impeach? O itong mga tao na nag-i-impeach sa Vice President,
na napakatagal ng panahon, dekada na, sarado ang kanilang libro. Walang public hearing yata yan, ang pondo nila. At hindi po naka-open, sarado yata sa publiko ang bawat pondo ng congressman at ang speaker. At nakasarado rin yata sa publiko ang mga proyekto yata nila. At wala tayong nakikita yata ang mga resibo sa mga proyekto at programa nila na ipinapasa yata sa COA. Bakit kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Hindi naman po masama magtanong. Kasi ang trabaho po nila ay mambabatas. Hindi po sila nag-i-implement ng mga proyekto dapat. Dahil mambabatas po sila eh. Sila po'y dapat magbalangkas ng batas at gumawa ng batas. Hindi po sila dapat magpaka-executive. Di po ba? Dapat po ang mag-i-implement ng mga proyekto, programa ng bansa, hindi po ang mambabatas. Hindi po ba yun ang tama? Di ba? Sa parte ng executive. Di ba? Hindi ang legislative. Nahandyan ang branches ng Pangulo. Kasama ang Vice President, local government. Hindi po ba? Sila po ang nagpapatupad niyan. Lalo-lalo po sa mga proyekto. Nahandyan ang DPWH. Di po ba? Bakit po sa panahon po ng binagawang Pilipinas, bakit po nai-involve ang mga mambabatas? Ang mga bumabalangkas ng batas? Ang gumagawa ng batas ay sobrang involved sa pera ng taong bayan. Pati sa pamimigay ng ayuda, involved sila. Bakit kaya? Mga mambabatas ito. Nagtatanong lang. Pero, sa kabila nun, malinis sila, humawak ng pera ng bayan. At hindi sila dapat i-impeach. Ang Vice President ang dapat i-impeach. Kaya minsan nagtataka po ako mga tabay. Hindi ba kayo nagtataka? Ang Kamara po ngayon, pati po trabaho ng COA, kinuha na. Masyado po ito maswapang. Hindi po ba na maswapang ito? Yung hindi nila mandato, sila na po ang nagpapaka-COA. Pagdating lang naman sa Vice President, hindi kaya? Pero sa mga ibang politiko, hindi nila ginagawa. Lalo-lalo sa mga sarili nila. Hindi nila ginagawa na sila'y nagpapaka-COA. Sa opisina ng presidente, na mas malaki ang hawak na confidential fund. Di hamak na ilang doble ang confidential fund doon sa pondo mismo ng Office of the Vice President. Pero hindi po nila tinitingnan at sinisilip yan. Doon ka magtataka. Parehas po silang malilinis humawak ng pera. Maliban lang po sa Vice President na pinupuri pa ng COA. Hindi po ba? Kaya dito po sa sinasabing pinipilit pa rin nila ang impeachment ng Vice President, palitan na po natin ang institusyon po ng Kongreso. Palitan na po yan. Huwag na po sila maging congressman. Magpaka-COA na lang po sila. Hindi po ba? Para po tumama puro sa trabaho nila. Ang trabaho po kasi nila parang hindi tumatama eh. Isa lang po kasi ang kinikilala nating auditor. Di ba? Yung institusyon po ng COA. Separate body po yan, di ba? Separate po yan. Ang nangyayari po, nagpapaka-COA rin po itong Kongreso at Senado. Bakit kaya? Very special po ang Vice President sa kanila. Kahit hindi nila trabaho, ay tinatrabaho po nila ang pagiging COA, ang pagiging auditor sa Vice President lang naman. Bakit kaya? Bakit? Malapit na kasi ang 2028. Hindi nila kayang talunin dahil pinakamalakas na kandidato, pinakamalakas na politiko, lalong-lalo sa 2028, ay ang isang Duterte. Kaya kailangan nilang pabagsakin ng maaga para mapalitan na at meron ng umupo na Vice President. Ganun kaya? At wala na silang kalaban sa 2028. Ganyan po nakikita natin eh. Hindi kaya? Lalo-lalo yung pag-impeach nila sa Kongreso, may involvement pa ng pera. Hindi raw bababayan sa 150 million bawat isang congressman na pumirma. Pinatotohanan po yan ng isang congressman. I think si Congressman Toby Tiangco. Si Toby Tiangco. Si Toby, si representative.
Siya po nagpatotoo diyan. Kaalyado po nila yan, kaalyansa po nila yan. Talagang ang sinasabi nga po natin madalas, walang baho na hindi alingasaw. Basta mabaho. Kahit anong pagtatakip mo dyan, kahit anong pagtago mo riyan, kahit yan itama mo, yung mabaho, gawin mo mabango, aamoy pa rin yan. Mabaho yan Aalingasaw yan. Aalingasaw. Kaya nga po umaalingasaw ng kanilang mga kapalpakan. Umaalingasaw na rin ang kanilang mga baho. Hindi kaya? Napakabaho, mga kababayan. Kaya mababaliktad po yan Di ba yung sinasabi ng ating dating Pangulong Duterte? Ang panahon ay lumilipas. Hindi lahat ng panahon ay sayo. Lilipas din, lalong-lalo kung ang ginagawa mo ay mabaho. Kung ang ginagawa mo ay basura. Basura kang manungkulan. Mapupunta ka tuluyan sa basurahan. Baka nga malubog ka pa sa kumunoy. Pagka tinanim mo'y masama, masama rin ang aanihin mo. Lalong-lalo yung ginawa nila sa dating Pangulong Duterte. Pinulitika nila. Demolition job. Masama ang ginawa nila. Hindi maganda ang layunin nila. Kidnapping pang lumalabas dyan. Di umano. Masama ang itinanim. Masama rin ang babalik sa kanila. Hindi po ba ganun yun? Pag masama ang iyong gawain, masama rin ang iyong aanihin. Hindi po ba? Yan, ganyan din po. Nangyayari sa Vice President. Tinatamnan nila ng mga issue na sila lang yata ang may gawa, hindi ang COA. Dahil ang COA, iba sa sinasabi ng mga congressman na nagpapabagsak sa Vice President. Hindi po ba? Kaya nga tayo, pinagtatawanan tayo sa buong mundo. Sa totoo lang, pinagtatawanan po tayo sa buong mundo. Kasi ang mga Pilipino raw po ay bobo. Tanga. Tanga raw po kasi ang mga Pilipinong mambabatas. Yung mga nag-i-impeach daw po sa Vice President, pagka po nasa ibang bansa ka, tanga raw po. Napaka-bobo raw po. Napaka-bobo, gago, inutil. Yan po ang sinasabi po, di umano, na mga banyaga sa ating bansa. Napakatanga, bobo, inutil daw po ang mga mambabatas natin nag-i-impeach sa Vice President. Saan ka naman daw ba nakakita? Nai-impeach daw po ang ating Vice President. Ang Vice President ng Republic of the Philippines ay ini-impeach po. Ang kaso daw po, kailangan i-impeach dahil mali raw po ang paggamit ng confidential fund. Kaya nga tayo pinagtatawanan ng ibang ng banyaga. Paano mo i-impeach? Confidential fund nga. Confidential. Kaya nga pinagtatawanan tayo. Kaya nga ginagawa nila, katawa-tawa ang ating mga politiko sa kanila. Mga bobo raw, mga bobo, gago, inutil. Confidential fund. Confidential nga daw. Pambira. Kaya nga sinasabi natin, para maging makatotohanan ang inyong impeachment sa Vice President, yung confidential fund, gawin nyo ng batas. Confidential. Huwag nyo nang sabihin confidential. Open na. I-open nyo na. Kailangan na i-audit. Di po ba? Gumawa na kayo ng batas. Lagyan nyo na ng batas ang umahawak ng fund. Lalo yung sinasabi nyo confidential intel fund. Isa batas nyo na. Kailangan ang kukuha at gagamit na sinasabi nyo confidential fund ay kailangan nyong magbigay ng mga resibo sa COA. Resibo kung paano nyo ginamit ang inyong intel and confidential fund. Yan po ang tama para hindi tayo pagtawanan sa buong mundo. Isa batas nyo na. Walang batas Tapos confidential pa. Confidential pa. Wala pang batas. Talagang masasabi ng mga banyaga na mga politiko natin, lalong-lalo yung nag-i-impeach sa Vice President, mga bobo, mga tanga, at nagpapaagago lamang dahil sa politika. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Maraming salamat po mga kabayan. Ayan po, sana po, matauhan na po yung mga nag-i-impeach yan. Mas makapangyarihan ba sila kaysa sa COA? Na ang COA ang may karapatan mag-impeach sa bawat isa sa kanila? Pero ang pinaniniwala po ang taong bayan, mas may karapatan sila kaysa sa COA. Unbelievable.
Thank you po mga kabayan sa mga nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating mga subscribers, maraming salamat po mga kababayan. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. Ingat po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong, biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Cagayan Valley, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Joe, Teodorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK, Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog at si Norma Garcia. Thank you po sa inyo mga kabayan. Mabuhay po kayo. At ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyong mga paggawa. Shoutout po. Thank you po. At syempre po, bago po tayo magtapos, yung lagi ko pong hinihiling na magkaisa po tayo, manalangin, magdasal. Isama po natin sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, lalong-lalo po syempre ang ating dating Pangulo, na madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan, syempre po, at maingatan po sa kapahamakan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Isama po natin sa ating mga dasal. Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan. Sa muli po mga kababayan, paalam po muna. Ingat po tayo. Doble ingat po. Bye-bye. Paalam po.